Okay, meron na naman tayo ditong problema. Inverter unit na naman to, 4 ton na concealed unit. Yan, kung makita yung mga master, oh, umaandar yung fan. Yan, yung dalawang fan niya umaandar. Pero yung compressor, wala. So, ibig sabihin, itong inverter board na to, ito na yung may problema. So, pag mga ganito kasing mga unit na to, pag ganito mga unit na umabot na ng ilang taon din, tapos sinasabi nilang hindi lumalamig yung unit nila, automatic agad dadala na kami ng inverter. Yan, makita nyo, yung bago palit namin dito. So syempre may dala tayo laging pamalakasan na thermal paste. Yan, ito sa thermal paste, kailangan natin to, lalo sa ngayong panahon ngayon, napakainit. Yan, kailangan natin maglagay nito mga kamasya. Okay, so palitan muna natin, tanggalin natin yung luma. Let's go. Okay, so tatanggalin na natin yung lumang board. Yung mga clip dito, sabay hila lang yan. Yun, okay, hila, sabay labas, sabay hila. So ito yung mga kamaster, oh. Yan, nung pagka namin, kita kami itim na siya. Yan, sa IPM yan, sa compressor. So, kung mapapansin nyo rin mga kamaster, yan, yung tinanggal namin na luma, wala na siyang paste yan, yung thermal paste, wala na, dry na siya. So, tingnan mo naman kung nagkaiba natin sa pag ilagyan natin ng paste, yan, tsaka ito, diba dry na siya. Kaya ito yung dahilan kung bakit nasusunog yung mga IPM. Yan, makita nyo mga master. Kaya, palitan natin ng bago. Let's go! Tara! Okay, so after natin makabit yung mga yung bagong inverter board, yan, ganun lang kadali magpalit ng inverter board mga master. Kasi yung sa itong WVU, may mga nakalagay na yan sa board na kung anong kulay ng wire nya, yan, black, red, tsaka blue. So hindi kayo malilito niyan. At saka yung dito din, yung power supply nang galing dito sa kabila, dito sa outdoor board nya, papunta dito sa inverter board. Hindi rin kayo malito mga kamaster, kasi once na kulay pula, automatic sa L yan siya, sa line. Tapos yung itim, automatic sa neutral din yan siya. Yan. So hindi kayo malilito. Tsaka yan lang, sakit lang siya. Tapos may dalawang sakit din para sa fan motor ito. So ganoon lang, madali lang siyang madali lang siyang palitan. So ngayon, kabit na natin yung power supply. So nakabit na natin yung power supply mga master. Yan, makita nyo yung blink ng outdoor board. Normal lang yung blink na ganyan. Tsaka yung sa inverter board, yan, normal lang din yan. So maghintay lang tayo ng mga ilang minuto lang, andar na yan. So dito na naman tayo sa rooftop. Yan, liwanag ng buwan. Grabe. Tayo na lang natin na gagana to. Okay, so ito master, mandar na yung fan. Yung dalawang fan niya umandar na, tsaka yung compressor, yun, marinig niya yung tunog niya. Yan. So ito lang pinalit namin, inverter board. Yan, yung amperahe niya tumataas na rin, no. Pahin natin yung saksyon, yan, malamig na rin. So yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Automatic yan, basta mga ganito yung modelo talaga, umabot ng mga 3 years na or 2 years pataas. Tapos pag sinabi nila ganitong model inverter, sinabi nila ganitong inverter, hindi aandar, fan lang aandar, automatic magdala ng inverter board. Yan, kasi pagka buklat pa lang namin, pagtanggal namin, wala na, dry na, oh. Tapos tinanggal namin sa likod, wala na, nangitim na. So yung problema yung IPM. So ito, 35,000 kasama libor. Grabe ang gastos. Yan, umakit na siya, oh. Nasa 15 na. Yan, nandun na yung compressor. So yun lang. Master, share ko lang sa mga master natin na lalo nandito sa sa Saudi, ay maka-encounter kayo mga ganitong unit, mga concealed unit, or kahit hindi concealed unit, mga cassette type, basta inverter na unit, 4 tons, 5 tons, or 3 tons, tapos umabot na ilang taon, makikita nyo na compressor hindi umandar, yung outdoor fan umandar, tapos mag-i-error na siya yung outdoor board nya. Yung sabihin, automatic inverter board na agad yun. Okay, so yun, bigay ko na idea mga master para magka-idea kayo. Thank you for watching, ingat lagi, ingat.